Magandang araw po sa lahat po ng mga nakikinig po sa ating live stream. Welcome po sa oras na to. And as you have noticed in this topic, tama po nyo pong nababasa po na title natin. I-expose natin, or I mean, magkaroon tayo ng reaction, maybe some sort of reaction sa claims na isang self-proclaimed Muslim apologist. Unlike Mr. Ahmad Domer na laging open sa mga discussions tulad nung last time together with the Debaters Convention, this man never even faced any conversation, dialogue, or even a debate. At dahil po dito, i-reactan lang natin ng kaunti ito. Maikli lang to, maikli lang. Kumbaga, kung gagawin po natin itong reaction. At kung nanonood man to, sigurado ko nanonood tong taong to. Lagi niyang iginigiit na ako raw yung naduduwag sa discussion namin. For what reason? Well then, pag-usapan muna natin. So ito yung kanyang first post na kung saan, dito pa lang mahalata nyo po, personal attacks lang yung kanyang pinagsasabi. So lagi siyang gumagawa ng mga videos na nag-aakala na ito daw ay expose daw sa mga past arguments na ating tinalakay, which is we are talking about the reasons why the Jesus whom he believed is not historical. Tapos agad-agad false argument nang hindi man lamang sinasaliksik yung mga evidence. It's very ironic that a certain guy who claimed that he can discuss with me concerning to this issue was not even there to accept my request. Tingnan niyo, sabi niya, I got surprised. I did not even post it in YouTube, but my suspicion is right. You have a quote-unquote bogus account in the group. And that me is the one who is buying your page. Nagbibintang to. Ay, nako po. Sabi pa nito. But anyway, comment lang. Konting comment lang. Kung nakikinig ka man, Aber. I guess you're talking about yourself. Bakit? Naka-private yung page mo ka. And it's very ironic that he was just only ranting. Demo, sabi niya, I am very clear. I am challenging you. Let me refute all your lies in your page because you cannot handle and blah, 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 blah. Di man lamang niya napaunlakan ng aking imbitasyon sa isang dialogo. Ang totoo niyan, bintang na lang itong pinagkakagawa nito, di ba? And by the way, if you want to watch those videos that we already did, pakibisita naman. Sabi niya, stop muting and blocking if you are honest and blah blah. You know what? Minsan totoong siya sabi na huwag nang pumatol sa mga saradong utak. Why? Kasi tignan niyo. Halata na to. 'Di ba? Bakit ako magbabato ng perlas dun sa isang lugar na puro putik at puro baboy ang nakatira? Stop. And if you're honest, alam mo, kung napanood mo ito ngayon, actually, puro na lamang palusot yan. Did you know why I'm doing that? Wala naman akong mapapalak na doon sa mga ganyan mga rants mo Katunayan, kung sa lahat po ng mga nakikinig po niyo ngayon, kung natatandaan nyo, nagkaroon po kami ng dialogue with our fellow brother in the Lord na isa ring apologist. In-examine pa lamang natin yung kalahati sa isa sa mga video niya na puro rants, puro out of context ng mga historical revisions na sinasabi. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, rants lang ginagawa niyan.
Ang totoo niyan, hindi ko gaano pinapalo yung mga ganyan rant dahil, bakit? Kung ayaw, di wag. Ganun lang yun. Sabi niya, I'm expecting you will agree with my challenge to have a live coach. Hello, ako po ang nauna na nagbigay sa iyo ng ganyang challenge. It's me. To those who are, sa mga guys na panoorin yun, tingnan nyo po yung isa sa mga latest isa sa mga last videos ko. Kung saan bukod sa didiscuss natin kung bakit yung Jesus niya ay peke, pinakita pa natin mismo yung mga screenshots na kung saan it is me who challenged this man for a live dialogue like this. Siya daw yung nag-demand ng magkaroon ng ganitong discussion pero binabaliktad pirmi. It is a simple lie. Actually, puro palusot yung kanyang ginawa nito. Binabaliktad pa. tingnan niyo pa yung, tingnan niyo sabi, why are you not responding, instead you just promise to, what? Sorry for this man. He was not using critical thinking skill here. We are comparing both sides here. You know that. We are comparing the Jesus of the Bible and the Jesus of the Quran. Kahit tingnan nyo pa yung mga non-Christian sources na yan, na sinabi pa niya dati na, sinabi niya daw, kampiro sa Christianity. Really? Ito pa isa pa, tingnan nyo. Tawa pa morto. Ako daw yung nananaginip. Pero ang totoo hindi niya maamin. Nanginginig na po yung kanyang pananampalataya. Hindi niya masagot yung mga objections natin laban sa Jesus na sinasampalatayanan niya. Yung sabi niya, I know he is the one monitoring our group. By the way, blah, 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 blah. Honest ka ba, credible? To probe, mali pang spelling mo. Baka prove, P-R-O-V-E. Yung mas bata sa yung nagturo pa sa'yo, pambihira ka. Anyway, walang problema. Halos magbabakawa na, huwag mo kong i-mute. Alam mo po ba kung bakit? Napakabastos mo. Dahil mo pa magmarites. Doon nga sa mga videos mo, marites na lang yung mga binabanggit. Paano ko siseryosohin to? Diba? At saka kung talagang honest po itong taong ito, kung talagang isa po siyang masasabi na respetado na so-called apologist na gaya ng kanyang kiniklaim, hindi siya po mag-aaktong parang batang ninakawan ng candy. Bogus daw, sinungaling daw, blah blah blah. Sa totoo lang, hindi ko nga halos pinapansin na yung mga last videos na in-upload niya. Bakit? Kasi ilang ulit lang niya pinagsasabi yung mga kalokohan. Tawagin pa akong wannabe scholar. Hindi, kahit kailan hindi ko naman kiniklaim na ganun. Diba? May tinatago ka ba? Takot ka? Blah, blah. Baliktad talaga tong mundo niya. Sorry. With all my due respect. Pero ito, how could I go on to make this guy, I mean, paano ko siseryosohin tong tao ito kung siya mismo nagsisinungaling na? Ready daw sa live dialogue, pero sa una, siya yung tumataligod, diba? Alam mo, Ginoo, tuturuan kita, ne? Ako magtuturo sa'yo, yamang hindi ka marunong makipagdialogo. Pumunta ka mismo sa topic na to. I-examine mo lahat-lahat yan. Yan ang iyong i-refute. Yan ang iyong i-debunk. Hindi yung nagbibintang ka naman. Huwag ganyan.
For example lang, why the Islamic Jesus is not historical. I don't think si Warley kung nanonood. But anyway, kung siya man yan, makinig ka. Ito ang i-refute mo. Itong case na to. Why we think that this Isa whom you believe is not historical. Yan po ang i-refute mo. O ito pa. Ang pangalan ni Jesus kailanman hindi tinawag na Isa, kundi Yeshua. Yesu. Hindi po Isa. Tapos pambihira, ito yung pinagsasabi. How could I make this guy's claim will, sorry kung medyo yung English ko. Pero yan to. Ulit-ulitin ko. Paano ko siseryosohin yung ganyang argument? How come? Kung dyan pa lang sa kanyang sinasabi, hindi na po kagalang-galang. Kaya wag na po kayo magtataka kung bakit. Minsan, hindi ko na po pinapatulan yung mga ganyan. Why? Simple lang. Bukod sa ayaw kong magkasala sa Diyos, nakakahiya po yan na testimony yan. Kung halimbawa papatol ka dun sa tao na ang layunin lang ay mag-rant, gumawa lamang ng mga insults or whatever. Ginong Warley, with all due respect, malamang nagrarant ka mismo sa iyong private page, di ba? Naintindihan kita. Bakit? Simple lang. Alam niyo po from the start that when we present the evidence that Christianity is true and why Islam is false, your faith was just shaken. That's why you are so desperate maligning me. Nag-stalk ka pa sa page. I don't know kung siya ba yung viewer na nanonood sa atin ngayon. Baka mag-isip po siya ng so-called rebuttal. But anyway, to those who are watching, what do you think about this? Is that respectful? Well, for me, not so much. But I understand. Why? It is already a desperate move at all. Ngayon, what he's doing on the latest post that he had done there is just an excuse. On the first point, I already invited him before. But none. Puro kung ano ng mga excuses na lang. Tapos, wala na. Kung ikukumpara ko siya sa naging kadayalogo last time na si Mr. Ahmad Domer, si Mr. Domer, nagbigay talaga siya ng time. Magkaroon kami ng dialogue. Actually, if the Lord wills nga, baka magkakaroon kami uli and we'll go on to talk about who is this son na sinakripisyo ni Abraham. Si Isaac o si Ismael. Pero hindi ko pa alam kung kailan yun. Only God knows. But that guy, not so much. I'm still praying na maging mapagpakumbaba siya. Na magkaroon din siya ng realization concerning on how to examine both sides, yung parehong panig. At kung talagang nais niya na magkaroon kami ng dialogue, fine. Maganda nga sana na marinig natin yung kanyang side live.
Maliban lang kung puro rant na naman po yung kanyang gagawin sa kanyang sariling page. But that's okay. I understand. Pero kung tatanungin, mas better na lang na wala. Huwag na lang pansinin. Why? Sa bagay, decision naman niya yan. No one forces him to do so. Kung ayaw niya magkaroon kami ng dialogue, then fine. Basta, huwag lang siyang mambaligtad ng kung ano gaya ng kanyang mga pinupost niyan. Ay, nako. You know what, my friends? As you could see, this guy went on and on and on, making excuses and lies because he cannot even answer our objections that his Jesus whom he believed does not really exist on the first century. Maganda nga sana, no, kung nagkaroon sana kami ng dialogue Pero wala. Wala tayong magagawa doon. Well, that's all for now. Next time, kung nakikinig ka man po ngayon, Mr. Warley, tama na yung kanyang mga palusot. Okay? Kahit ano pa yung magagawa na kung ano-ano mga, so to speak, mga rants, it does not mean that your belief is true. Hindi po yung nangangahulugan na ang Islam ay totoo. In fact, batay mismo sa mga rants mo, you are just disproving your own belief. You're not really debunking what we presented. Well, kaawa naman siya ng Diyos. Kung magrarant naman siya, whatever, okay, fine. I even don't care about that. What I care what I care most are the people who are willing to examine both sides, who are willing to listen on both sides, and willing to re-examine why they believe in a certain belief. Kung open-minded ka sa mga ganyung mga topics about why Christianity is true, why atheism is true, why Islam is true, then fine. Present those evidence. Not just rants. Gaya ng mga nagawa na, like for example, Godwin Ray Tanque and Warley Espiritu. And to those who are listening here right now in this podcast ba to? No, it's not a podcast. I mean, live stream. Ang tanging masasabi ko, ipanalangin niyo po siya na balang araw po ay maliwanagan siya sa katotohanan. Actually, kung ako tatanungin, mas okay pa na makadialogo ko pa si Mr. Domer kumpara kay Mr. Warley. Sa bagay, naintindihan ko naman yun. Naintindihan ko naman kung bakit ganun yung mga rants na sinabi nitong si Warley. Pero, you know what? Those rants that I have received from him does not prove his belief. He was just proving to us what kind of fruit his religion presented. Pag-pray po natin nawa ang mga naliligaw ng landas. Na nawa ay maliwanagan sila patungo sa tunay na Kristo na siyang namatay at muling nabuhay upang sila man din ay magkaroon ng pag-asa. So magandang gabi.
mga kapatid.